Temporary Restraining Order sa No Contact Apprehension Policy o NCAP inalis na. NCAP muli nang ipatutupad sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na nasa jurisdiksyon ng MMDA. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Minsan nang nasampulan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ang motorcycle rider na si Rodel na beating the red light. Kuwento niya, nagulat na lamang siya na makatanggap ng traffic violation notice, bagamat aminado siyang lumabag sa batas trapiko. Kaya naman sa muling pagpapatupad ng NCAP matapos pansamantalang alisin ng Korte Suprema, ang Temporary Restraining Order o TRO dito ay kanya itong sinuportahan. Mas sa akin sir, mas okay. So kahit nagkaroon kayo ng violation, okay lang sa inyo? Okay na po at least sir na na experience ko po, natutunan ko po na naranasan ko na mahuli ng ganon. Siyempre sa sunod, naranasan ko na, nag-iingat na ako. Pabor din ng taxi driver na si Federico sa pagbabalik ng NCAP. May iba po, medyo matatakot din po. Ganon. Magkakaroon ng disiplina yung mga driver para madala naman po yung mga pasaway. Maraming pasaway na driver po. Inaasa ng MMDA na malaki ang may tutulong ng NCAP upang mapalakas ang kanilang traffic management operations. Makakatulong siya dahil kung may NCAP na yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket, na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. Sa tulong ng mga closed-circuit television o CCTV, digital cameras at iba pang makabagong teknolohiya, makakakolekta ang MMDA ng mga larawan at video ng mga lumalabag sa batas trapiko. Magsisilbi itong bataya sa pag-i-issue ng traffic citation at dokumentasyon ng mga paglabag. Ayon sa MMDA, layunin ng NCAP na mapaigting ang disiplina sa lansangan at mapangalagaan ang kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng kalsada. Tiniyak din ng ahensya na naisaayos na ang mga issue sa NCAP sa pamamagitan ng pagpapatupad ng single ticketing system at ang binagong alituntunin. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.